Kinwestiyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pag-i-issue ng temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court 152 para sa pagsususpinde ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Binanatan din ng labor group ang naging pahayag ng DOLE kaugnay ng paghahain ng TRO. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Yumanig sa sektor ng hanapbuhay ang naging desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 kahapon nang maglabas ang korte ng temporary restraining order para sa pagpapatigil ng implementasyon ng 85 pesos wage hike sa NCR hanggang sa August 13 matapos na maghain ng petisyon ng dalawang construction firm para sa pansamantalang pagsususpende sa umentong sahod. Sa panayam kay Trade Union Congress of the Philippines, Legislative Officer Carlos Miguel Oñatesa sa DZMM Teleradyo, kanilang kinokondena ang isinumiting petisyon ng dalawang kumpanya. Aniya, ikinalulungkot ng marami ang naging desisyon ng korte sa pagpapaliban ng wage hike. Wala pong naka-expect po nito, no? Gobyerno, pati mga manggagawa. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na merong dadalawang employer, no? Dadalawang construction firm na pumunta sa korte dahil ayaw lamang po nilang sumunod sa aumento sa sweldo na pinag-usapan na po ng workers, employers at government. Kanila ring konesyon ang pag-issue ng Pasig RTC ng TRO, gayunmang ang Regional Wage Board lamang ang may kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo. Dahil malinaw naman sa ating labor code at pati sa Wage Rationalization Act na ang kapangyarihan sa pagtatakda ng sweldo ay nasa Regional Wage Board. Dahil sa nangyari, sinabi ng grupo na maaaring magkaroon ito ng chilling effect hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin sa buong bansa. Paano naman po Correct. yung milyon-pilyon pa nating mga kababayan na nasa iba't ibang rehiyon at probinsya na hanggang ngayon wala pong nakakatanggap ng aumento. Naniniwala naman ng grupo na may kapangyarihan ng Pangulo sa pamamagitan ng pag-certify as urgent ng 200 pesos na legislated wage hike na nakaminbin ngayon sa Kongreso at Senado. Samantala, binanatan rin ng labor group ang sinabi ni Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Tolentino na ikinalungkot niya ang naging desisyon ng korte. Ito po ay obligasyon ng DOLE Secretary na magbigay po ng kalinawan ano po magiging direksyon natin. Walang malinaw na statement din galing sa National Wages and Productivity Commission. No? Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Pinag-aaralan na ng TUCP na magpasa ng petisyon o intervention kontra sa inisyong TRO ng Pasig Court. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.